Kumusta mga kasaliksik? Isang matinding serye ng precision airstrikes ang inilunsad ng Israel laban sa Iran sa ilalim ng codename na Operation Rising Lion, kung saan mahigit 200 fighter jets ang sabay-sabay na umatake sa mahigit 100 piling target. Sa loob lamang ng ilang oras, tinamaan ng hindi bababa sa 330 precision-guided munitions ang mga pangunahing pasilidad militar ng Iran, pati na ang mga lokasyon ng kanilang pinakamataas na opisyal. Ang hakbang na ito, ayon sa mga Israeli defense sources, ay isinagawa upang tuluyang putulin ang kakayahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, na magplano at magsagawa ng mga operasyong panrehiyon. Isang direktang sagot sa impormasyon mula sa intelligence community na ang Iran ay ilang buwan na lang ang layo sa pagkakaroon ng nuclear weapon capability. Isa sa mga pinakapinagdoonan ng operasyong ito ay ang pisikal at struktural na paggawasak ng leadership hierarchy ng Iran. Hindi lang ito basta pag-target sa mga pasilidad o armas. Ito ay isang planong assassination campaign na may layuning alisin ang mga pinakamakapangyarihang military figures ng Iran sa loob lamang ng isang gabi. Sa unang bugso ng airstrikes, kabilang sa mga nasawi si Major General Hossein Salami, ang Commander-in-Chief ng IRGC at itinuturing na pinakapinagkakatiwalaang opisyal ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Si Salami ay tinamaan ng isang missile strike habang natutulog sa kanyang high-rise apartment, isang pag-ataking sobrang eksakto na agad na ikinasawi niya at ng kanyang mga personal na bodyguards. Agad ding lumaganap ang mga imahe ng kanyang gusali sa Tehran, na halos nawalan na ng buong itaas na palapag dulot ng pagputok. Kasama ni Salami sa mga nasawi sa parehong operasyon si General Gholam Ali Rashid, isang veteranong military strategist na namuno sa Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ang nerve center ng Iran para sa strategic military coordination. Ayon sa mga ulat, si Rashid ay nasa kanyang tahanan sa panahon ng atake at walang kaalam-alam sa pagdating ng mga missiles. Isa siya sa mga huling senior commanders mula pa noong Iran-Iraq War noong dekada 80 at kilala bilang pangunahing utak sa mga complex multi-front military operations ng bansa. Ang pagkakawala niya ay lumikha ng malalim na butas sa operational capability ng Iran, sapagkat siya rin ang nagsilbing tulay sa pagitan ng regular armed forces at ng elite IRGC units, dalawang sangay na kilalang may matinding kompetisyon at rivalry. Sa kanyang pagkakawala, hindi lang nawala ang isang strategist, kundi ang mismong pandikit ng nagpapatatag sa dalawang pinakamalaking puwersang militar ng Iran. Hindi pa doon nagtapos ang pinsalang idinulot ng operasyon. Sa parehong gabing iyon, isa pang mataas na lider ng militar, si General Mohammad Bagheri, ang Armed Forces Chief of Staff, ay kabilang sa mga tinarget at napatay. Si Bagheri ang may tungkuling pamunuan ang integrasyon ng buong militar ng Iran, kabilang ang Army, Navy, Air Force at IRGC. Isa rin siya sa mga pangunahing tagapayo ni Ayatollah Khamenei, lalo na pagdating sa mga desisyong may kaugnayan sa pambansang depensa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong niya ang modernisasyon ng military capabilities ng Iran, kabilang ang pagdevelop ng indigenous missile technology at drone warfare programs. Nawalan ng lider ang buong aparatos ng military command, isang estratehikong pagputol na nag-iwan sa buong defense structure ng Iran na tila walang direksyon. Sa labas ng top 3 generals na ito, hindi bababa sa 20 iba pang high-ranking commanders ang nasawi rin sa isang targeted strike sa isang malaking IRGC command center. Ayon sa ulap mula sa Iranian state media at international observers, kabilang sa mga napatay ay sina Brigadier General Esmail Qaani ng Quds Force, Admiral Ali Tangsiri ng IRGC Navy at Brigadier General Amir Ali Hajizadeh ng Aerospace Force. Ang sabayang pagkawala ng mga leader na ito ay hindi lang humantong sa operational paralysis kundi nagdulot din ng psychological shock sa mga natitirang miyembro ng militar. Maging ang mga pinuno ng regional militias
at proxy forces na dating umaasa sa guidance mula sa Tehran ay naiulat na nawalan ng koordinasyon at guidance. Ang resulta, halos overnight, epektibong nadekapitat ang buong military hierarchy ng Islamic Republic. Hindi lang mga tao ang nawala, pati ang institutional memory, decades of experience at strategic cohesion ay tila na-erase. Ayon sa mga security analysts, ang ginawa ng Israel ay hindi lamang isang physical strike, kundi isang calculated maneuver para i-dismantle ang kakayahan ng Iran na magplano at magsagawa ng anumang malawakang retaliation. Isa itong preemptive na hakbang upang hindi na makapaghanda o makabawi pa ang Iran sa napipintong pagbubuo ng kanilang nuclear arsenal. Ang mas nakakabahala para sa Tehran ay ang katotohanang ang mga posibleng kahalili ng mga napatay na lider ay kasama ring napatay sa operasyon. Sa esensya, hindi lang pinutol ang ulo ng sistema, sinigurado ring wala nang natitirang kapalit. Sa kabila ng agarang pagtatalaga kay General Ahmad Vahidi bilang pansamantalang pinuno ng IRGC, malinaw na wala siyang katumbas na leadership weight o strategic brilliance tulad ng kanyang pinalitan. Samantala, si Ayatollah Khamenei, na matagal nang umaasa sa IRGC bilang haligi ng kanyang kapangyarihan, ay ngayon ay nasa pinakadelikadong posisyon sa loob ng 36 na taon niyang pamumuno. Habang patuloy ang propaganda ng Tehran na nagsasabing makakaganti sila sa malagim na krimen ng Israel, lumalabas na sa ground reality, ang Iran ay nasa pinakamalaking estado ng militar na kahinaan sa kasaysayan ng Islamic Republic. Sa loob ng isang gabi, nawala ang buong arkitektura ng kanilang pambansang depensa. Habang tuluyang winasak ng Operation Rising Lion ang buong military leadership ng Iran, hindi rito natapos ang layunin ng Israel. Kasabay ng mga airstrikes at assassination sa mga general at top brass ng IRGC, isinagawa rin ng Israeli forces ang isang coordinated campaign na walang kapantay, ang sistematikong pagtarget at pagpatay sa mga pinakamahalagang nuclear scientists ng Islamic Republic. Kung ang unang bugso ng operasyon ay nagtanggal ng military muscle, ang kasunod naman ay tumama sa utak ng programa, ang mga siyentipikong bumubuo sa ambisyosong nuclear development ng bansa. Ayon sa ulat ng Iranian state media, hindi bababa sa 6 na prominenteng nuclear scientists ang pinatay sa loob lamang ng iisang gabi. Kabilang sa mga ito, si Dr. Feridun Abbasi Davani, isang nuclear physicist na may doctorate sa Shahed Beheshti University at dating hepe ng Atomic Energy Organization of Iran mula taong 2010 hanggang 2013. Kilala si Abbasi sa kanyang mahigpit na paninindigan sa pagpapaunlad ng uranium enrichment program ng bansa. At ayon sa mga Western intelligence sources, aktibo rin siya sa mga pag-aaral kaugnay ng potential weaponization ng nuclear technology, isang bagay na matagal nang ipinagbabawal sa ilalim ng mga internasyonal na kasunduan. Noong una, muntik na akong mamatay sa isang car bomb. Pero pinili kong manatili, hindi ako titigil hanggang maabot na inang layunin, ani ni Abbasi sa isang panayam noong 2011, ilang buwan matapos niyang makaligtas sa isang tangkang pagpatay. Noong Nobyembre 29, 2010, inatake ang kanyang sasakyan ng 2 assailants sakay ng motorsiklo sa Tehran. Isang magnetic bomb ang ikinabit sa kanyang kotse na naging dahilan ng pagkamatay ng isa pang siyentista, si Majid Shahriari. Si Abbasi ay nakaligtas matapos siyang tumalon palabas ng sasakyan bago ito sumabog, ngunit nagtamo siya ng matinding pinsala. Mula noon, naging simbolo si Abbasi ng determinasyon ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang nuclear aspirations sa kabila ng sanctions at mga sabotahe. Ngunit sa pinakahuling operasyon ng Israel, hindi na siya nakaligtas. Ayon sa ulat, pinaslang si Dr. Abbasi habang siya ay nasa loob ng kanyang tahanan, kasama ang kanyang asawa at anak. Ang brutalidad ng atake ay hindi lamang nag-iwan ng siyentipikong pagkalugi, kundi isa ring emosyonal at moral na dagok sa bayan. Ang isang kilalang ama ng Iranian nuclear program
ay pinaslang sa mismong harapan ng kanyang pamilya, sa mismong lugar kung saan dapat siya ay ligtas. Kasabay ni Abbasi, pinaslang din si Dr. Mohammad Mehdi Taranchi, ang Dean ng Nuclear Engineering Department ng parehong universidad. Katulad ni Abbasi, si Taranchi ay deeply involved sa critical research na may kaugnayan sa uranium refinement at nuclear energy development. Siya ay tiningala sa akademikong mundo bilang isang tahimik ngunit masigasig na siyentista at itinuturing na next generation ng Iran's nuclear brain trust. Ayon sa mga ulat, pinaslang si Taranchi sa pamamagitan ng targeted assassination sa kanyang sariling tahanan. Hindi pa malinaw kung missile strike o close-range assassination ang ginamit, ngunit ang resulta ay pareho, isang mahalagang haligi ng programang nuklear ang tuluyan ng nawala. Para sa amin, hindi ito lamang mga pangalan. Sila ang pundasyon ng ating kinabukasan. Ani ng isang estudyante ng Shahed Beheshti University sa isang underground interview na inilabas ng Iran International. Sila ang nagtuturo, gumagabay at bumubuo sa aming kaalaman. Paano kami makakabangon kung lahat ng guro ay pinapatay? Bukod sa dalawang pangunahing target, kinumpirma rin ng Iranian state media ang pagkamatay ni na Dr. Abdulhamed Minishar at Dr. Ahmad Zafagari, dalawang senior specialists mula sa mga prestigyosong nuclear engineering institutes ng bansa. Pareho silang kilala sa mga larangan ng radiological safety systems at advanced enrichment protocols. Ang kanilang pagkawala ay tila pagputol ng ugat na nagpapadaloy sa teknikal na kaalaman ng buong programa. Mas lalong lumalala ang epekto ng operasyon dahil ito ay hindi lamang laban sa infrastruktura, kundi laban sa mga taong may kakayahang muling itayo ang mga nasirang pasilidad. Ang mga istasyon ng nuklear, gaya ng Natanz at Fordo ay tinamaan din. Ngunit ayon sa mga intelligence analysts, ang layunin ng Israel ay hindi lamang sirain ang mga gusali, kundi ang mga taong may alam kung paano ito muling buuin. Ito ang tinatawag ng mga eksperto bilang intellectual decapitation. Isang estratehiya na tumatarget hindi sa tangible assets, kundi sa irreplaceable knowledge base. Sa madaling salita, sinira ng Israel hindi lamang ang mga brick-and-mortar structures, kundi pati ang mga utak na responsable sa pagbuo ng mga ito. Tinatayang imposibleng makabawi agad ang Iran mula sa pagkawala ng ganitong antas ng human capital. Ayon sa ilang Western sources, ang mga natitirang eksperto ay nasa critical vulnerability at maaaring umatras o lumipat sa ibang bansa sa takot na sila ang susunod na target. Samantala, ilang Iranian analysts ang naniniwala na ang kasalukuyang wave ng assassinations ay posibleng may basbas din ng Mossad, ang kilalang Israeli intelligence agency na matagal nang may operasyon sa loob mismo ng Iran. Sa panig ng Teheran, mabilis nilang kinundena ang mga pagpatay bilang blatanteng paglabag sa internasyonal na batas. Tinawag ito ng Ministry of Foreign Affairs bilang war crime at inilahad na karamihan sa mga missile strikes ay tumama sa mga residential areas na nagresulta rin sa pagkasawi ng ilang sibilyan. Habang ang legal at diplomatikong proseso ay inaasahang magtatagal ng buwan o taon, malinaw na sa taktikal na pananaw, matagumpay na naisakatuparan ng Israel ang layunin nitong i-cripple ang nuclear ambitions ng Iran. Bagamat sinusubukang ipakita ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei ang determinasyon ng kanilang bansa na gumanti, malinaw sa mga tagamasid na ang tunay na epekto ng operasyon ay mas malalim kaysa sa inaakala ng publiko. Ang pagkawala ng mga siyentipiko ay parang pag-alis ng timon sa isang barkong nasa gitna ng bagyo. Wala na ang mga eksperto, wala na ang direksyon, at wala nang agarang posibilidad na muling mabuhay ang programang pang-nuclear ng Islamic Republic sa maikling panahon. Sa pagsapit ng madaling araw matapos ang pinagsamang pagwasak sa liderato ng militar at pagpatay sa mga pangunahing siyentipikong nuklear, bumungad sa buong Iran ang isang pambihirang katahimikan, isang katahimikang nababalutan ng takot, galit at matinding kawalan ng katiyakan.
Sa loob ng 36 na taon ng pamumuno ni Ayatollah Ali Khamenei, ngayon lang siyang naharap sa sitwasyong halos mawasak ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan sa loob lamang ng iisang gabi. Ayon sa mga source, sa loob ng Islamic Consultative Assembly, ang matandang lider ay kasalukuyang nagtatago sa isang highly fortified underground complex sa kanlurang Tehran, malayo sa tradisyonal niyang opisina sa Qom. Ilang makikitid na tunnel at mga blast door ang nagsisilbing proteksyon. Patunay kung gaano kalalim ang kanyang kinatatakutang, posibleng siya na ang susunod na target. Hindi siya lumalabas at kakaunti lamang ang pinayagang makalapit. Pahayag ng isang opisyal na humiling na manatiling hindi pinangalanan. Lahat ng kautusan ay dumadaan sa 2 layer ng kuryer bago makarating sa kanya-kanyalang unit. Kung dati ay may direktang linya ng komunikasyon ang general staff sa kanya, ngayon tila baga wala na siyang tiwala kahit kanino. Ang pagkaparalisa ng command chain ay ramdang hanggang sa pinakabang unit ng IRGC at Regular Army. Maraming batalyon ang naghihintay ng malinaw na utos, ngunit ang mga dating red line na iniwan ng mga napatay na general ay nawalang bigla, kaya't nagkaroon ng overlap at kalituhan sa chain of command. Ang mga drone unit sa Abadan, halimbawa, ay naiulat na humiling ng clearance para lumipad, ngunit 2 araw nang walang sagot mula sa General Headquarters. Ayon sa isang junior officer, hanggat walang opisyalis na may autoridad na lumagda, hindi kami pwedeng umalis. Baka kami pa ang maging susunod na target kung magkamali ng kilos. Habang nagkakagulo sa loob ng kampong militar, isang di inaasahang reaksyon ang pumutok sa mga lansangan. Sa Tehran, Isfahan at Mashhad, nag-viral sa social media ang mga video ng maliliit na grupo ng kabataan na nagdiwang sa balitang pagkamatay ni Major General Hossein Salami. May mga nag-alay ng kindi sa mga dumadaan. May nagtaas ng palatandaan na may nakasulat na wala ng salami, wala ng takot at may ilang tumugtog pa ng makabayang kanta ni Gugush, isang bawal na musika sa ilalim ng rehimen. Isang dating aktivista mula sa kilusang Women, Life, Freedom. Ang nagkomento sa Twitter, ang tao na kumitil sa libu-libong batang Iranian noong mga protesta ay wakas din niyang walang luha. Ito ang hustisyang hindi na ibigay sa korte. Sa kabila ng spontaneous na kasiyahan, nagbabala ang iba na huwag magpakampante. Huwag nating kalimutan, may libu-libong beses pa ring bala ang rehimen. Paalala ng isang journalist na kasalukuyang nasa exile sa Londres. Ngunit maski ang pananakot ay tila naglalaho. Sa mezzanine ng isang gusali sa Karaj, nakakapture ng CCTV ang isang security detachment ng Basij na nag-aatras nang harapin sila ng grupo ng kabataang babae na walang takot na nagtataas ng poster ni Mahsa Amini. Ang tagpo ay nagsilbing instant symbol sa Telegram channels. Ang dating kinatatakutang milisyang parangalan ngayoy umiwas sa tuwiran ating confrontation. Marahil dahil wala ng malinaw na utos kung sino ang mahuhulihan, sino ang papaluin o kanino magre-report. Sa larangang diplomatiko, lalong lumalim ang kalbaryong politikal ng Tehran. Habang nagdaraan ng mga oras matapos ang atake, tahimik ang Moscow at Beijing, 2 bansang dati buong sigasig na umaalalay sa Iran sa United Nations Security Council. Wala ni kahit isang pahayag ng unwavering support na dati nilang pamalit sa anumang resolusyon na kinokondena ang Tehran. Sa halip, isang maiksing mensahe ng grave concern lang ang inilabas ng Chinese Foreign Ministry at isang pinong panawagan sa lahat ng partido na maghinay-hinay ang lumabas sa Russian State News. Sa kabilang banda, buong lakas ang suporta ng Washington, Berlin at Paris sa pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang strike ay isang kinakailangang hakbang upang pigilan ang isang nuclear na Armageddon. Isang senior analyst sa European Council on Foreign Relations ang nagsabi sa AFP, kapag dumikit ka sa pangkat na bukod tanging pinupuntirya ng buong internasyonal na komunidad, kailangan mong kalkulahin kung hanggang saan ka susugal. At ngayong nakita ng Moscow at Beijing kung gaano kabilis na paralisa ang Iran,
Hindi nila siguro nais na mahila pababa. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong lumalakas ang panawagan ng mga hardliner na gumanti ng buong puwersa. Ang ultra-conservative na pahayagang kay Han ay nag-headline ng Bayan ng mga Martir, Bayan ng Higanti at nanawagan ng malupit at malawakang pagtugon. Subalit kahit ang editorial board nito ay umaamin sa masusing pagbabasa na ang malawakang pagtugon ay kailangang iayon sa kakayahang militar na kasalukuyang hiwa-hiwalay at walang malinaw na lider. Nakakot sa loob ng artikulo ang isang anonymous IRGC colonel na nagsabing kung puwersahan tayong pumasok sa digmaan ngayon, sino ang magkokoordina? Kaninong boses ang magiging huling pasya? Samantala, sa labas ng kapangyarihan, ngunit nasa loob pa rin ng bansa, umaalingaw-ngaw ang posibilidad ng panibagong alon ng malawakang kilos protesta. Ang mga ugat ng galit noong mga demonstrasyon ng 2019 nang biglang itinaas ang presyo ng gasolina at ang pag-aalab noong 2022 matapos mamatay si Masa Amini ay hindi kailanman tuluyang napawi. Pinatahimik lang iyon ng takot. Ngayon bumabalik ang tanong, kung wala na ang mga pinakakinatatakutang general, sino pa ang babaril? Sa isang voice clip na kumalat sa Signal, maririnig ang boses ng isang kabataang lalaki mula sa Ahvaz. Wala na si Salami, wala na si Rashid, wala na si Bagheri. Ano pa ang hihintayin natin? Oras na para humiling ng hustisya. Ngunit hindi maikakaila na ang parehong sitwasyon ay naglalagay kay Khamenei sa pinakamapanganib na bangin ng kanyang pamumuno. Sa isang televised address na imilabas 2 araw pagkatapos ng mga strike, kapansin-pansin ang nangininginig na tinig ng Supremo. Ang Israel, aniya, ay naghukay ng libingan para sa sarili nitong kaluluwa. Subalit matapos ang retorika, kapansin-pansin ang kawalan niya ng konkretong balangkas kung paano tutugon. Ayon sa isang senior cleric na dating malapit sa Ayatollah, alam niyang walang sapat na puwersa para sa direktang digmaan. Ang tanging karta de alas niya ay diplomasiya, pero napakalaking pag-urong ng reputasyon kung siya mismo ang magmakaawa para sa kasunduan. Sa ganitong backdrop, muling sumibol ang usap-usapang pagbalik sa negotiating table kasama ang Estados Unidos at European Union upang bumuo ng panibagong nuclear agreement na maaaring magbigay ng economic relief kapalit ng mahigpit na inspeksyon. Isang opisyal mula sa Ministry of Petroleum ang nagpahiwatig sa Reuters na ang pagpapatuloy ng pag-angkat ng krudo ng Europa, kung sakali, ay posibleng maging lifesaver para sa ating ekonomiya. Gayunman, iyak na haharapin ni Khamenei ang matinding bata-batikos mula sa matitigas na elemento ng Revolutionary Guard kung bubuksan niya muli ang pintuan ng konstruktibong diplomasya, lalo kung kapalit nito ay limitasyon sa missile program na itinuturing nilang panghuling sandata laban sa anumang potensyal na paglusob. Sa pagtataya ng International Crisis Group, 3 landas ang maaaring tahakin ng Iran. Una, ang maingat na proxy escalation kung saan hahayaan nilang kumilos ang Hezbollah o mga milisya sa Iraq upang makahiganti ng hindi sina direktang nasasangkot. Ikalawa, ang puspusang diplomatic track na maglalapit sa isang bagong Joint Comprehensive Plan of Action. At ikatlo, ang pagpili sa panloob na konsolidasyon, ibig sabihin ay doblehin pa ang domestic repression upang siguraduhing walang mag-uusbong na revolusyon habang naghihintay silang makabuo ng bagong military hierarchy. Sa kasalukuyang timbangan, malinaw na kahit na anong agresibong hakbang ay may katumbas na banta ng tuluyang pagkawasak. Wala ng kalasag, paliwanag ng dating Iranian ambassador sa Paris. Kung noon ay may salami o kaani na maaaring magsalita para sa deterrence, ngayon, sino ang maniniwalang kaya pa nilang makipagdigma ng matagal? Kaya nga sa gitna ng malawakang galit, hindi maikakaila na unti-unting bumabalik ang pangambang muling sasambulat ang malawakang kilos protesta. Ang tanong lamang ay kung kailan, at mayroon pa bang sapat na puwersa ang rehimen upang ito'y mapigilan? Hanggang sa masagot iyan, patuloy na magtatago ang Ayatollah sa likod ng makakapal na pader ng kanyang underground bunker
naguutos mula sa kadiliman habang ang buong bansa ay nag-aantabay kung ang dating tila di matitinag na haligi ng Islamic Republic ay tuluyan ng guguho.